Ayan, hello ulit mga ka-antrep. Welcome back again to our channel. Kumusta po kayo? So mga ka-antrep, meron pala akong ginagawang mga videos, tutorials on how to make small sticker printing business. Kung may mga anak kayo at kung may mga shop kayo na pandagdag, kasi sticker na benta yan dito sa mga motor shop. Kasi nga, mga dinidikit-dikit sa mga motor, sa mga gas-gas, pang design-design. So, sundan nyo po, may playlist po ako niyan. So, ngayon po, shout out kay Rowen ng TV04. Saan ka kumukuha ng stock, ma'am? Yun legit. Gusto ko po mag-business. Okay, so napag-usapan na maraming beses na po kung na-share itong about sa ganitong klaseng topic. Okay, ulitin natin para kay Ma'am Rowena. Ayan po, mga ka-antrep, kapag tayo nagsisimula pa lang, depende sa iyong capital. So, kung kahit na may capital ka, kung hindi mo pa talaga alam at wala magsasabi sa'yo kung sino ba talaga or saan ba talaga yung direct supplier na tinatawag. Direct supplier, sila yung mga importer at manufacturer. Secret yan, sinisecret yan ng halos karamihan na may mga shop or may mga local dealer. Wala masyado nakakakilala sa kanila kasi may mga agent yan sila, may mga ahente na tinatawag. So, yung mga ahente na yan, nag-iikot yan sa mga probinsya, sa mga lugar-lugar. May mga particular customers yan sila in a particular place. Halimbawa, sa isang syudad, 3-4 lang yung customer nila dyan. Hindi nila niraradicate lahat ng kanilang mga customers. So, usually yung pinupuntahan nila yung mga malalaki lang, mga dealers lang. So, kami po, kung tanong mo saan ako kumukuha ng stocks, meron po kami supplier from Manila at meron ding local supplier. Kasi hindi po natin makukumpleto yung ating mga produkto sa ganito, sa isa o dalawang supplier lang. Talagang hanggang 3-4, ganun. Kasi ang mga supplier hindi din kumpleto. Let's say for example, ganito, mga wala yan silang ganyang klase mga items doon sa kabila. Ganun mga items naman ang available sa kanila. So, tips ko doon sa mga mag-start, always start local supplier. Ibig sabihin, doon sa area nyo, kung may dealer, doon na muna kayo mag-start. Kasi, pakunti-kunti lang muna. Ang hirap, hindi ko may sasuggest na umorder ka online. Marami ako nakikita dito, umorder daw online kung gustong mag-start. Kasi sabi nila, mura pa. Mura pa. Pero ito ang problema kapag umorder ka online ng pangbenta mo. Halimbawa, mali yung mga items na ipinapadala sa'yo. Kasi kalimitan yan, palagi yan. Mali yung items, tulog ang capital mo. Kung kami nga mismo, nasa mga manufacturing company na or sa mga importer na may ahente pa, inilista pa, sinulat pa. Let's say for example, last order ko nga, yung na vlog ko dito, 200 pieces na order ko na pang Trinity. Ang pinadala pang Wave 125, yung mga mahahaba na brake pad. So, kung ikaw, in-order mo yon 12 pieces online, 24 pieces, tapos mali, tutulog ang capital mo doon, di ba? Bakit hindi na lang doon sa makita mo mismo ang item para sigurado ka? Tapos, ma-maximize mo pa, anim-anim ng ganito. Problema pa kapag sa online ka nag-start, nang mag-purchase tapos mali, paano ka magpa-process ng return refund? Ang hirap-hirap, diba? Usually, it takes 3 months sa pagpoproseso ng ganong klaseng problema. Excuse me, kapag nagpo-proseso ka sa Shopee. Ngayon, ang pinakamaganda doon, kung baguhan ka lang at limitado lang yung iyong capital na i-rolling-rolling mo lang, doon ka na lang sa local suppliers nyo. Manghingi ka discount. Usually naman, ang mga wholesaler ay may discount talaga yan. So, malaki na rin yung i-discount nila sa'yo, tapos magma-markup ka. So, napakalaking bagay na yun kasi pwede kang mag-purchase ng pakunti-kunti lang. Talagang ma-maximize mo yung iyong capital o yung iyong pera na pang-start. Kasi kung doon ka sa, naghanap ka ng, marami kasi nagtatanong sa akin, maraming nagsasabi, ma'am, pahingi naman ng supplier, yung direct supplier po. Hindi man po kayo maka-direct supplier. Kasi unang-una po, hihingian pa kayo ng mga permits. Next, isi-CI pa po kayo ng kumpanya for approval pa po yan. Ngayon, may referral pa. So, sino pong i-refer nyo para ma-approve kayo? Meaning ng referral, dapat meron din silang maitawagan pag nag-CI na kumpanya din na talagang
nagsusupply sila sa inyo. Kasi kapag mga malalaking company, ang kalimitan pong setup talaga yan ay terms, ibig sabihin utang po. So kung gusto mong mag-cash, hanggang ilan ba ang kaya mong i-cash din na na maika-cash sa kanila, 'di ba? Usually pag maika-cash mo yan, yung mga sideline ng mga ahente, yung tinatawag na mga sideline, yung mga bit-bit nila. So hindi mo rin makukumpleto. Hindi kagaya kapag may wholesaler dyan sa inyo, maximize mo, let's say for example may 50,000 ka, maximize mo kung ilang pirasong bearing na mga fast moving bearing ang iyong ma-purchase, ilang pirasong kable, ilang pirasong brake pad, and then kapag naubos na yon, mapaubos mo yung 6, hindi mo siya ubusin lahat. Kung tingin mo may naipon ka ng 2,000, pwede mo na siyang ipare-purchase ulit. Ngayon, kung iba Maynila mo yun, may repurchase mo ba yung 20,000? Diba? Sayang naman. Sa pamasahe pa lang sa cargo, manghihinayang ka na kung yun lang i-orderin mo. Usually, halimbawa kami kapag maramihan, Manila. Tapos kapag konti lang naman, pwede ka nang mag-local supplier or local dealer. So, papaalam mo yan sa kanila. Kung dito nga sa akin, halimbawa mag-wholesale, nagdi-discount nga ako sa naibibenta pa ng mga maliliit dyan sa mga barangay. Di doon ka sa city, di ba? Tapos, sabihin mo lang na pantinda mo rin yun para mabigyan ka ng discount. After the discount, ay pwede ka na rin mag-markup. Depende sa'yo kasi may hirapan ka rin namang makahanap ng supplier na mga na importer or yung mga nasa manufacturing company. May mga kasi may mga ahente na talagang ahente sila ng kumpanya na sila mismong na manufacture ng kanilang mga produkto. So mahirap at yung mga kakilala mo man or halimbawa hindi po ako basta-basta or hindi po talaga ako nag-i-endorse kasi mahirap po yan pag ikaw ang gawing referral tapos nagka-problema yung iyong ni-refer, diba? Hindi basta-basta yung pinag-uusapan dito na na mga halaga ng mga produkto. So napakahirap. Kaya usually ang nagre-refer talaga or makuha naming referral din is yung supplier din namin. Ahente rin ng mga namin ng mga supplier or yung mga local supplier namin. Local supplier tinatawag yung mga wholesaler lang din na nandito lang sa ating mga lugar. Reachable lang dyan sa inyong lugar. Yung pwede ka makipag-transact anytime kahit hindi daang libo ang iyong perang pang-purchase. Kahit na magkano lang ay makaka-discount ka na at mapaparolling-rolling mo na ang iyong mga paninda or ang iyong mga produkto. So, ganun lang po yun. Kasi, kami, may supplier na kami, Manila. Mga importer company talaga. Meron ding local supplier. Pero, hindi ako magre-refer. Basta, pumunta ka sa mga local supplier or local mga nagpapa-wholesale. Yan. Magdi-discount po yan sila. After the discount is magma-markup ka pa. So, yun lang. Sana nakatulong ang ating napag-usapan ngayon sa'yo. Shoutout sa iyo, Ma'am Rowen ng TV04. See you in my next video. Please comment kung meron kayong gustong pag-usapan or gusto nyo i-share ko sa inyo tungkol dito sa motor parts business and accessories. At pa-follow naman please ng aming Facebook page, Rasmoto. Thank you. Bye-bye.